Mr. Chair, with respect to LTO chief, nationwide, ilang pong enforcers ng LTO? Maybe, ang isa sa root cause po nito why 70% of motorcycles unregistered delinquent. Yung nabagong sistema, Mr. Chair, of the motorcycle shall also immediately report any sale or disposition of his or her motorcycle to the LTO. Failure of the owner to register within 5 days from the acquisition of ownership or to immediately report its sales or disposition shall subject the owner to a penalty of imprisonment or arresto menor as defined under the revised penal code or fine. That's the existing provision. Yes, sir. So anong comment ko dyan? Sir, the comment is underlined here, sir. The subject owner to have a penalty or imprisonment of arresto menor, sir. Payag kayo? Sir, kung i-ano po nung law, sir. So ganito. Yes, sir. Yung sinabi nyo, pag nag-RFID, it might be unconstitutional because it would just subject the motorcycles to the RFID to the exclusion of four-wheelers. Ganon. So itong pangalawa, ang sinasabi nyo, payag kayo doon sa 5 days reportorial requirement after purchase or transfer. Yes, sir. Wala naman kayong sinabi na baka maging unconstitutional din kasi hindi applicable sa four-wheelers. Yes, Your Honor. We will ask the LTO later. Nakikita niyo yung sinasabi ko? Pag bumili ka ng kotse, ako may sasakyan ako dati. Second owner na ako. Narirehistro naman. Hindi ko naman na-transfer na. Tapos si owner, may open deed of sale. Continuing lang yon. Kaya noong rehistro, tapos nung nabenta na, sir, hindi pala sa pangalan niyo to. O nga, nandito, nakapirma yung dati pa. May pirma doon sa Xerox, sa yung ID niya, na nandun yung kanyang, kung ano man yung ID niya, tsaka palang mako-consummate yung mako-consummate yung deed of sale, marirehistro, manonotarize, etc. Sa palagay nyo ba, dapat din i-apply yon sa four-wheeler? Kasi kung ipapatas natin, gusto mo yung binabanggit mo kanina, si RFID, dapat na special treatment ang motor, sila lang ano, kaya sabi nyo unconstitutional. Pero yung four-wheeler, minsan tatlo na yung nakabili. Open deed of sale. Di ba? Sa Amerika, pagbili mo ng sasakyan, on the same day. Ganito lang kalaki yung deed of sale, transfer. Kailangan i-transfer mo na sa motor vehicle office, sa MBO. Dito, sa atin, kahit 5 taong ka lang nagda-drive, hindi mo pangalan. Di ba, sir? So, bakit para magkaiba yung opinion nyo doon sa dalawa? Sir, based on the dito, sir, is we are agree, sir, but if it is unconstitutional, sir, yun po, sir. Doon, si RFID? Yes, sir, RFID. O yung 5 days? The RFID, sir. The RFID, sir. Constitutional kasi ang napili lang motor. Yes, sir. Yung mga... Then, for the, not all motorcycle are, ano, sir, I mean, sir, for RFID, they can, or hindi na lang, sir, yung iba, sir, kasi, sir, ginagamit lang, sir, for entering expressway, sir, like that, sir. So, Mr. Chair, maybe ask the i-clarify ko lang, measure. if ano, sige sa LTO, pwede natin clarify, di ba yung mga motorcycles now, aside from the plate numbers, they come already with RFID. May kasama na po yun eh. So, hindi ko maano kung bakit maging unconstitutional because the new motorcycles now, upon registration at pag-release ng plaka, kasama na po yung RFID which contains the information of the motorcycle, the owner,
Di ba? Dapat yun. Tama ba, LTO? Pwedeng baka sa... Thank you, Mr. Chair. Yes, there is already an RFID for the motorcycle, and the details contained in it is the file number, the plate number, the chassis number, and the engine number. Also, sa 4 wheels meron din, di ba? Yes, Your Honor. But RFID. Yes. I think si Cardinal medyo na-confuse ka. Yung RFID ng NLEX, SLEX, iba po yun. But the RFID that we are talking about, the chairman is discussing, is the RFID that pertains to the information about the vehicle. Kasi kailangan na po yun ngayon eh. Diba? Hindi yung dati, plaka lang ang we rely only on the plate number. But now, because of the RFID, we can already identify if that indeed, that plate number or registration indeed belongs to the said vehicle, motorcycle man or four-wheel. Tama po ba, Mr. Encela? Para just to clarify. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Senator Hercito. Mr. Rincela, balikan kita. So pag bumili ng bagong motorsiklo ngayon, may RFID na. Saan nakadikit? Headlamp. 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 Your Kanan, Honor. kaliwa. Anywhere. Colonel, join us. Sino yung bagong dating na ano? Okay. So, Sa kaliwa, Mr. Sa Chair. kaliwa. Okay. Sa kotse. Sa Teka muna, isa lang ang headlight ng motorcycle eh. Isa lang ang headlight ng motorcycle. So, kotse saan? sa windshield, Your Honor, sa gitna po. Meron na Middle. yung brand new. Opo. Ayun. So, pag yung kwento ko kanina, pag lumipas ang halimbawa 1 taon at ibinenta noong bagong, yung nakabili, original owner, sa isang individual, kung direct salesman o sale o sa mga car traders, paano na yung nakadikit doon? Kung open deed of sale, hindi naman tinransfer, paano yon? Halimbawa, may-ari Danilo Encela. So, yung RFID, ibinenta kay Professor Abergos. Yung RFID mo pa rin kung open deed of sale. Tama? Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, doon sa RFID, wala pong naka-indicate na owner. Kasi kanina, sagot mo kay Senator Ejercito, It's the file number, the plate number, the engine number, and the chassis number, except for the owner. yung pangalan ng owner, wala. Wala po. But the bill seeks to indicate the name of the owners as well as other details for crime prevention purposes. So, nakalagay lang doon, Ford, halimbawa, na-advertise pa rito ang Ford, o Isuzu, tapos chassis number, engine number, yun lang. Basic. Yes, Your Honor, basic. So, kahit i-transfer, walang kailangan pagbabago. Ganon din sa motor. Senator Ejercito, is that the purpose of the measure? Yun din pala yun? Well, ang ano natin, I think yung RFID kasi na nakalagay ngayon, at least hindi na yung plate number hindi na malipat-lipat, no? At least to make sure that the vehicle, whether motorcycle or automobile, kung ano po yung plaka niya, reflected do sa RFID. But we can also put additional information in the RFID. Tama naman po di ba? Yung owner's name later on, para po sigurado na pag i-scan po, alam po natin later on that the said vehicle is cleared. Kumbaga, at least madali ito eh. One of the purpose, Mr. Chair, of having the RFID system, magkaroon tayo na scanner later on, is for crime prevention as well. Pag naka-red alert o naka-alerto, I think pag naka-install na yung mga ano natin, pag na-scan niya, malalaman kung naka-red alert yun. That is possible, Mr. Encela, later on. Di ba pag nakabili na tayo ng scanners at lahat? Possible, Mr. Chair, Your Honor. But ang problem lang po natin is yung transfer, then yung mga na-repossess po ng mga dealer na motorcycle. Yun lang po ang nakikita po nating issue po dyan. Paano magiging problema? Ay, yung pag-transfer, paglagay ng mga data, that hindi ba pwedeng i-ano yun? Yung ng MIS yun, ng ano, na dapat pagbabago, ba, transfer ownership, syempre dapat magpapalit din yung
Dapat yung identity ng owner, nandun na lahat yun sa RFID. Para nga yung Anti-Crime Prevention Act na ito eh. So pag scan natin, dapat all that pertinent information should be on the RFID itself. Di ba? Dapat ganun yun. Tama ba, Mr. Zela? Yes, Your Honor. Tama po. Siguro later on, kasi wala pa time searcher, hindi pa natin nabibili yun. Kumbaga nauna yung RFID with information. Ang plano talaga natin dito magkaroon ng scanners later on para sa mga checkpoints. It will be easier also for the police manning the checkpoint and also for the riding public, no? Kasi kawawa pag nagka-checkpoint talagang minsan 30 hanggang 50, no? Kawawa din yung police eh. Kakabasa nila ng registration, maduduling din niya pagtagal eh. Di ba? Pero ngayon, hopefully with the scanners in place, ito yung in the future na, looking at the future, that the RFID would contain pertinent information about the motor vehicle and the rider itself. Di ba? Pwedeng ilagay doon. So, it will be more convenient this time sa mga, ano natin, no? Sa ating mga law enforcers this time na i-identify na sila, hindi na rin yung matagal, iisa-isahin. No? Ito si former Colonel Busita, naging ano to ito. Napakahirap ang magman ng checkpoint and I'm sure this will be easier. So siguro si Colonel Segon can speak on this matter, yung tungkol puro sa rehistro, no? Sa checkpoint, kung gaano. Will it be easier kung meron na tayong RFID system na nandun na pertinent documents, information about the riders? Ngayon kasi, pag mano-mano, lahat iniisa-isa niya. Tama ba? Thank you, Your Honor, Mr. Chair. I am a Police Colonel William Segun, the Deputy Director for Administration of the Highway Patrol Group, the former Chief of Police of San Juan City, sir. And the provision. Yes, sir, from Cavite, sir. Sir, with regards to the comment, sir, mas maganda, sir, kung meron na tayong talagang RFID na naka-in place na doon sa mga motor para madali na yung pag-scan or pag-identify ng mga motorcycle during checkpoint, sir. In fact, sir, nung provincial director, sir, ako ng Cavite, ni-require namin lahat ng mga alam ni Congressman Busita, yes, sir, meron kaming ID. Tapos yung member namin na isang motorcycle club, lahat ng mga motorcycle na member ng club namin, hindi na namin nire-require maglabas ng ORCR in every checkpoint. Pag nakita lang namin sir yung sticker na yon na member sila ng Cavite Motorcycle Club, guna sila sir, hindi na namin sila nire-require maglabas pa ng mga ORCR. Kasi makikita natin sir sa lahat ng checkpoint, ORCR ang hinihingi ng pulis natin. ORCR. Ngayon sir, yung sa amin is parang initiative lang namin yon na pag nakita na namin ng sticker ng Cavite Motorcycle Club, wala nang tanong-tanong sir kasi nag-submit na sa amin sila sir ng mga requirements yan eh. Sinubmit na. Preliminary, bago namin sila bigyan ng stickers, nag-submit sila sa amin ng ORCR na. So mas maganda sir itong meron ng RFID, at least kahit sa cellphone sir ng pulis natin, pag in-scan nila yon, makikita na nila sir kung sino na may-ari. So mas maganda sir at mapapadali. So all the pertinent information later on, pag meron na tayong scanners later on sa Yes, mga sir. checkpoint, Yes, sir. which will be more convenient. Lahat ng mga motor, sabihin natin pati kotse. Nakakalungkot din marinig na meron pa rin pala po na pumapabor pa rin po sa doble plaka. Ang sa akin, sa part ko, ewan ko lang sa mga ibang kasamahan ko rin dito, ng mga leader din ng riding community, unahin na muna ang RFID. Dahil mas importante ang RFID eh. Kung if it is lalagay lang naman sa sticker, lalagay naman siya sa motor, wala naman po problema. Wala naman ako nakikita ang problema dyan kaysa mag-antay ka pa na matagal. Dahil this Republic Act 11235 is already approved and signed. So we need to hurry up dahil baka bukas makalawa, ipasok na naman yung 11235 dahil hindi pa naamiandaan. Maybe, ang isa sa root cause po nito why 70% of motorcycles unregistered delinquent. Yung nabagong sistema, Mr. Chair, na madaling pikein po, yung OR, parang ganito lang yun, Mr. Chair. Ordinary paper.
Nabigor, Mr. Chair, can you confirm that? May QR code po yan kahit bond paper po yan. May QR code po yan. Ang LTO enforcers po may scanner. Or even on your ordinary phone, pwede ko makuha yung QR code. Tapos yung data ho on the back end, makukuha na ho namin. So kung mali yung datos na nalagay, kung pineke po nila yung ORCR nila, mahuhuli po ng LTO enforcer po Hindi yun. pwedeng ipeke yung Yung QR QR code. code, hindi ko pwede ipeke. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, with respect to LTO chief, nationwide, ilang pong enforcers ng LTO? Ang nag-enforce, mga 500 po nationwide. And ilang po ang registered motorcycles? Nasa 14 million, 70% of that, right? More. More or less 8 million, Mr. Chair. Mr. Chair, by ratio and proportion, napakaliit po ng numbers ng enforcers ng LTO. Mas malaki po ang numbers ng local police and local enforcers. So yung pong sinasabing may scanner ang LTO, hindi po yun justification para sabihin nating hindi lulusot yung fake na OR, Mr. Chair. Attorney Bigor, isn't it a fact that cell phones can be used to check the QR codes? Yes, Mr. Chair. Pwede ba yun? Pwede po. Pwede po. So data can be checked. Yes, Mr. Chair. Clarification, Mr. Chair. Kung yung bang cellphone ko, scan ko, yung lalabas kong the whole information, particular yung registration. Yes, Mr. Chair. Kahit nasa may QR code capability, pwede ko din namin. Do we think, Mr. Chair, na lahat po ng police at enforcers alam to? HPG, sir, please. Hindi pa ho, that's part of our drive, Mr. Chair. We are trying to talk to both. Di na ho sa HPG, nakipag-ugnayan po kami sa DILG para pati mga LGU enforcers, mag-train ho namin para ho turuan sila paano binavalidate po to. Kasama na ho yan sa aming overall campaign para makuha ho namin yung mga unregistered motor vehicles. Pero later on, even the RFID can be mirrored in a cell phone, iPhone. Pwede ba yan? Baka may app lang na gano'n para hindi na tayo bibili ng mga barel-barel. Opo, Scanner. we'll check on that, Mr. Chair. In fact, dun sa aming budget Kasi for yung 2000... drone, napapalipad na nito eh. Oh, yung drone, napapalipad ng bagong iPhone. May app. We'll check on that. Malaking bagay ko rin sa amin yan. Hindi na ho kami kailangan na humingi ng budget for the scanners. Yun rin ang magiging problema namin kung wala akong app na ganyan. Kung we will rely on the RFID at we will have to purchase more scanners para ma-distribute po sa mga enforcers. Kung wala akong app, but we'll check on that, Mr. Chair.